reality. Actually, ito yung print out of the inner realities. Sabihin, ito talaga sa labas natin, ito mga palibot natin, lahat na nangyayari sa buhay natin, naranasan natin. Reflection natin ang mental reality na nandoon yung pagtulong ng spiritual at saka emotional reality. They are actually the inner realities. Kaya ang paglabas ng kung ano man ang i-print out o na blueprint, lalabas yan to the spiritual reality at saka emotional reality natin na nag-initiate at the same time nakaka-feel. Kaya may libro na nagsasabi, feeling is the secret. Feeling is the secret. May libro na simulat ng isang magaling din na success writer, okay? Nasa ang feeling talaga din ng sikreto para makarelate sa inyo, gusto na maka-attract tayo. Depende yan, kasi lahat ng tayo nakaka-feel palagi, tama? Wala mong feelings mo palagi. Baka palagi kang sad, palagi kang galit. Pag ganun ka palagi, yun ang ma-attract mo. Kasi feeling is the secret. Siyempre, nag-initiate ka yung spirit mo, kasi kung wala kang spirit, hindi ka magagalaw, tama? O kaya, nagkakaroon ng habits formation at saka skills and abilities formation. Ngayon, paano ma-develop yan? Na makapunta tayo ng physical meeting, maganda talaga ang buhay? Kailangan may pagkakaroon tayo ng bagong habits. Gusto natin mabago ang ating physical reality, magkaroon tayo ng bagong habits. Paano yun? May pabaguhin tayo dito sa ilalim. Kasi itong spiritual reality at saka mental reality, nag-create ka ng beliefs. At saka yung goal mo sa buhay. Kasi may mga tao na ang goal sa buhay, kumain ng 3 beses ang araw. Okay lang na hindi umaman, okay? Yun ang goal. Makagraduate lang ng college, pwede na mag-asawa. Yun ang goal. Tama ba na goal yun? Gaganda naman ang buhay mo? Di ba? Hindi. O, di ba? So, dapat ang goal mo to succeed in life. Tama? Ano ba yung goal natin dapat? To Succeed. Succeed in life. O, di ba? Paging successful tayo. So, dapat may papaguhin tayo dito sa loob. Okay? Yung pag-iisip natin, mental reality, yung pag-initiate natin, spiritual reality, at emotional reality. At siyempre, kung mangyari, magkakaroon tayo ng bagong situation. Pag wala tayong binago dito, wala tayong binago, ganun pa rin ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya paulit-ulit na lang ang buhay ng karatingan. At pag hindi na, pagkatapos, pag tumanda na, susundin naman anak. Paulit-ulit na lang. Walang mababago sa pamilya. Kaya kung gusto mo magbago ang mga pamilya natin, then may babaguhin tayo sa sarili natin. Tama? May babaguhin tayo sa loob ng pagkatao natin. Kasi pag hindi, ganun lang. Susundin ka lang ng anak mo, okay? Yung ako mo, wala, pag-ganun-ganun lang ako nga. Pero kung may babaguhin ka, then ikaw ngayon ang pinakaunang milyonaryo sa pamilya mo. O unang bilyonaryo na lang. Kasi ang bilyonaryo, madali na ngayon, di ba? Unang bilyonaryo. Kaya dapat ikaw ang unang bilyonaryo sa pamilya mo. Sabi mo, ako ang unang bilyonaryo sa pamilya ko. Go! Ako ang unang bilyonaryo sa pamilya ko. O, di ba? Kasi, isipin may nagbago sa loob mo. May ikaw, natural, ang challenge yan, pag naging bilyonaryo ka, yumaman ka, gumanda buhay mo, tutulungan mo yung mga kahihirapan. Yun naman ang purpose natin sa buhay. Hindi para i-prove sa iba, mas magaling ka, hindi yun. Dapat ginagawa natin yun kasi happy tayo, by joy, then nagawa tayo, nagpakontribute tayo for the good of the society, diba? Joy, then contribution, tapos yun ang purpose natin. Ano makatulong sa bansa natin, magsimula sa pamilya natin. Klaro? So yun yun. So, kailangan dito ang leadership. Leadership. Pero naman, dito ka lang sa spiritual leadership, nagkukuha na yung commitment. Commitment na motivate ka na. Then, dito naman sa emotional reality natin, dapat mag-develop yung management. Mangyayari talaga yan. Kailangan natin yan, anong klaseng management yan? Baka wrong management yan, di ba? Kaya mag-develop natin yung proper management. Proper time management, yung tamang management, tamang waste management, lahat ng klaseng management. Kaya makikita yun sa bahay natin. Siyempre, naghugas tayo ng pinggan. Dapat, may management, hindi pwede. Kapag ubusan, hindi dumi, di ba? Tanggalin mo na yung mga dumi, di ba? May pala, may sistema. Dapat malinis. Pero, so, i-apply natin yung management kasi part na ng emotion natin. Then, magkakaroon tayo ng formation na mag-create ng situation natin. Kaya sa akin ngayon, kung paano yung babaguhin niya dito sa inner. At mababago lang ang inner
na-realize natin kapag gumagawa tayo ng declaration. Babaguhin natin ang beliefs natin. Okay? At palagi ang ulit-ulit yan araw-araw. At yun ang topic talaga natin sa araw na ito. Kaya napakahalaga ng araw na ito kahit nilulit talaga natin. Kasi declaration of success is the most important part in our profession. Dapat babago yung beliefs mo sa loob para ang ma-print out yung bagong reality sa buhay mo. Klaro ba? So, we become new person, the best version of ourselves. Okay? At yun ang success na gusto natin makuha sa buhay natin. Kaya, napakalaga nito. I-declare natin sa loob ng pagkatao natin ang bagong beliefs. Okay ba? Alright! At dito lamang yan, nabubuo sa ating grupo kasi nasa kumpanya tayo na napakaganda talaga at dinidevelop ng mga bawat grupo natin at yung kumpanya natin ay Alliance